The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Zechariah, his father, filled with the Holy Spirit, prophesied, saying, Blessed be the Lord, the God of Israel, for he has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his prophets he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hand of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napansin ko maagang napuno yung parking. Ibig sabihin, may mga dumating ngayon lang. At tinitingnan ko yung mga nakahapo dito sa harap. Memoryado ko ng halos yung mga namukha dyan eh. Yung iba sa inyo hindi dyan nakaupo. Nakagaw kayo. Ano po? This morning, I was greeted, Merry Christmas, by a Muslim friend from Israel. Usually, when they are not Catholics, they say, Happy Holidays. But it's amazing from a Muslim friends greeting Merry Christmas. And I greeted back, Merry Christmas to you and to your family. And he said, see you soon. See you soon. A new saying, Israel will be open again in the coming days. It has been closed from pilgrimages because of the recent conflict. And I simply replied, as I always say them, Inshallah. God willing, we will see each other again. My dear friends, my brothers and sisters, I have said this before. You know you do not know your tomorrow. But the moment you set your alarm to wake you up the next day is all about hope. The only certain in this world is uncertainty, but to hope is something different. I congratulate the ladies who completed their 9-day Misa de Gallo for keeping yourself beautiful until the last day. Ano pa? Kasi sa ibang parokya, pag yung mga huling araw, nakita mo na yung mga babae, mukhang hindi na naligo. Ano po? Oo. Ang binibiro ko lang yung mga madre, kung saan hindi halatang hindi na naligo. Bakit? Nakabelo eh, hindi pa ba? Nakabelo. It's good to remember this. That every day is a day of struggle, a day of hope, a day
where we hold on to the faithfulness of God. The first reading reminds us of the faithfulness of God, where a father prophesied over his son, John, that you will be a prophet from on high. It's good to look at ourselves in the mirror, not simply looking at the wrinkles, at the white hairs, but to remember that we are created for a purpose. Regardless of your struggle, regardless of what people have been saying about you, regardless of your sorrows, of your weakness, of your sins, I encourage you to always look at yourselves in the mirror, that you are loved by God in spite of. Yan ang una nating nakakalimutan, na tayo ay mahal ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkukulang. Sana patuloy natin yang pinapaalala. Ano po? At sabi nga nila, when we have lost meaning, we distract ourselves by eating more, by buying a lot of things, by wasting our time, because we have forgotten who we are. What are the readings trying to tell us? What are the readings? What are the invitation? The gospel speaks of the prophecy. It is the prayer of every Catholic, of every Christian. In the morning, we call the Benedictus. The Benedictus, a prayer of blessing. It's good that we ourselves open our hearts to the blessing of God. Wala namang karapat-dapat. At sana tanggap natin yan. Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa biyaya ng Diyos. Ngunit, ang biyayang ito ay patuloy na binibigay ng Diyos hanggang maintindihan natin ang Kanyang pagmamahal ay hindi dahil meron tayong nagagawang mabuti. Paulit-ulit ko yan sinasabi, there is nothing we can do to make God love us more, and there is nothing we can do to make God love us less. You are loved. You are wonderfully made. God did not lose hope in humanity. That's why He allowed Himself to be born of a woman. Can you really explain the mystery? You will not. You will not. But hopefully, in the midst of chaos, misunderstanding, conflict, we will always remember that we are loved by God. The essence of Christmas is not about the Christmas carol, the Christmas decor, nor even about the food. It was about the incarnation of God, because He did not lose hope in us. Hindi nawawala ng pag-asa ang Diyos. Ano sabi ko sa nakalipas na araw? There's nothing wrong walking with barren people. What's wrong is when we walk with hopeless people. Hindi masamang ikaw ay naglalakbay kasama mga baog na kung saan para bagang wala ng pag-asa sa bukas. Ang masama ay kahit naglalakad ka sa napakaraming taong parang walang Diyos at walang pag-asa. Ano ang paanyaya ng Diyos sa araw na ito? At marahil ito ang paalala ng Diyos sa nakalipas na 2024 na taon. Ang alin? Na ako ay muling ipanganak, hindi sa sabsaban, kundi sa tahanan
ng bawat isa. That Christ will be reborn in our homes. Na muling isilang ang Diyos sa ating mga tahanan. Ibalik natin unang-una ang pagmamahalan sa bawat isa. Sabi ko nga kagabi, sana ibalik ang pagbibigay ng may pagmamahal, sapagkat pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magbigay. Sa anong konteksto? Sa mga anak na kung saan ang kanilang mga magulang ay lumalapit at naghihingi. At ang pinakamasakit na naririnig ng mga magulang ay sasabihin ng anak, bigyan mo na yan para umalis. Bigyan mo na yan para umalis. Sana hindi mo na lang binigyan. My dear friends, my brothers and sisters, let us bring Christ back to our homes, where children respect their parents in their old age. Let us bring back prayer in our homes, that instead of talking badly about each other, we begin to pray again for each other. Walang naitutulong na mabuti ang paglaladlad ng problema ng pamilya sa ibang bahay. It will not do good to you and to your family to talk about your family defects outside your homes. Minsan ko na yan sinabi sa mga misis, kung saan kayo ay umuupo sa inyong mga amiga at pinagtatawanan ninyo, pinagkukwentuhan ninyo, tabi, ang alin, ang mga pagkukulang ng inyong mga mister. I would like to remind the wives that every husband needs respect. Respect. That you respect them in front of their family, in front of their associates, in front of your children. Go back and bring home respect. If you respect your husband will love you, will admire you, will assure you, would affirm you, and would support you. Let us go back to the basic. Go back to the basic. Where siblings would really try to understand each other rather than suing each other. Yan ang biyaya ng mahihirap. Ang alin? Yung wala kayong mamanahin maliban sa sakit ng inyong mga magulang. Ano? Yun lang ang pamana, diabetes, hypertension, ha? Yun lang ang pamana pag mahirap. Pero pag mayaman, pinag-aawayan ng mana. Ano po? Ang daming text, Father, sana naman manalo ako sa kaso. Ha? Kasi dinidemanda ko ng kapatid ko dahil sa ganito, sa ganyan. Mali yung panalangin na yon. Ang panalangin ay, nawa ay magkasundo kayo ng kayo-kayo. Kailangan ba ng korte? Hindi. Kailangan nyo ng korte kasi hindi na kayo nag-uusap. Sabi ko nga kagabi, after hearing about the father who died because of cancer, and it is sad when one of the children would say, alam mo, Father, hindi namin alam na may cancer si Papa. I was quiet. Deep inside me, only 2 reasons could a father decide not
to reveal that he is sick. And what is that? Ayaw niyang mang-abala o hindi nakikinig ang mga anak? Hindi nakikinig. Mga minamahal na mga kapatid, may mga bagay na hindi kailangan sabihin para malaman natin. May mga bagay na hindi kailangan sabihin para malaman natin. Di ba, ano? Pag tiningnan mo ang matang ganyan, alam mo kung malungkot. Alam mo kung masaya. Yung iba sumisigaw na, hindi mo pa rin marinig. Bakit? Nawala ng pagmamahal. I pray that you will bring home Christ. Not just leave Him in the church. Yung nagsisimba ka, pagkatapos umuwi ka, iniwan mo si Kristo sa simbahan. Ang paanyaya ng Diyos ay, dalhin mo naman ako pauwi. Mga minamahal na mga kapatid, ang malungkot na kwento ay sa tinagal-tagal ng panahon, ang Diyos ay palaging bisita lang sa ating sariling tahanan. Magaling lang tayo kapag may bisita. Lalong-lalo na pag mayaman ang bisita. Bakit? May pasalubong eh. Hindi po ba, ano? Pag darating yung, punta ho, magbabakasyon ho kami. Saan ho kayo titira? Naghahanap. Sa amin na lang. Grabe. Di ba, ano? Sa amin na lang. Ay, nakakahiya naman. Hindi. Yan. Pagdating sa inyo, yan. Dito ka na matulog sa kwarto ko. Wow. Ay, ikaw saan ka? Huwag kang mag-alala. Wow. Gamitin mo ito. Lahat pinapagamit mo. Yung mga hindi mo nagagamit. Ano po? Ha? Pinapagamit mo sa bisita. Pag yung mga hindi nyo kinakain nyo na. Di ba? Ha? Gusto mong manood ng TV, iba ang pinapanood niya, hinahayaan mo. Pumunta ka sa kapitbahay, doon ka nakikipanood. Ano? Kasi may bisita ka, di ba? Unang linggo, 2 linggo, 3 linggo, ang tanong ninyo, kailan yan aalis? Parang ganun si Kristo. My dear friends, my brothers and sisters, for 2024, God has been reborn and yet is still in the manger because every time He knocks at the end, still there's no place for Him. We can easily talk about Christ, but seldom welcome Christ in our home. Hopefully, this Christmas and the years ahead is a Christmas where Christ really, the essence of our celebration. Stop saying happy holiday. Stop saying happy holiday. This is not just a holiday. Worse is stop saying Merry Xmas. Stop saying, let's bring back Christ in Christmas. Amen. We are promoting the devotion to Virgen de la Rosa de Makati. If you have not received the estampita, kindly ask from the greeters or from the office. Ano pa? Natapos na. No? Bukas pwede nang gumising ng tanghali. Kanina talaga ayaw nang bumangon ng aso ko. Ano po? We would like to thank all our servants, nagpuyat, the lay ministers, the choirs, ano po? Mahirap kumanta sa umaga Ano po? Pasalamatan natin lahat ng choir,
Pasalamatan natin lahat ng greeters and collectors, ang ating mga sakristan, talagang kompleto nila. Pasalamatan natin ang ating mga lectors and commentators, our office staff, I know in this little sacrifice we will be rewarded. Maraming salamat po. Kung kayo po ay uuwi ng probinsya, kung uuwi kayo ng probinsya, ingat, ingat. Kung mag-iinom, huwag lasing na lasing, Pag kumain, huwag kalimutan ng gamot, Wala pong 6 p.m. Mass mamaya. Our Christmas Eve Mass will be 8 o'clock in the evening. And tomorrow, Greenbelt will be giving away apples for children and calendar. Meron pong libreng kalendaryo para sa mga magsisimba bukas. Ba't hindi ngayon, Father? Bukas nga, bukas. Bukas. Marami nagagalit, namimigay tayo ng libreng kalendaryo. Sabi, ba't naman kayo namimigay? Pag namigay kayo, hindi na namin mabenta ang kalendaryo namin. Kung kayo po'y galing sa ibang parokya, bumili kayo, kawawa naman si Father. Baka tumanggap na yan ng labada. Again, my brothers and sisters, I hope and I pray seriously that we allow Christ to be born no longer in the manger, but in our homes. We bring back prayers. We bring back respect. Children, bring back respect. Father, hindi na ba ako pwedeng sumagot sa aking mga magulang? Pwedeng sumagot. Sumagot ka. Pero dapat merong paggalang. Ibalik ang katapatan ng mga mag-asawa, ibalik ang pagmamahala ng magkakapatid. Kung kaya pang maglakad, mamasyal. Hindi naman kailangan mamili. Kung gusto magmalakad sa mall, lakad lang. Hindi masama yun. Father, maiinggit lang ako. Hindi. Mamasyal ka. Habang buhay, mamasyal. Hindi kung kailan kaluluwa na lang, saka na mamasyal. Mamasyal, And lastly, this is my 3rd simbang gabi in Greenbelt. I thank God and I thank you for allowing me to journey with you. I hope our prayers are answered together. Amen. Let us all rise. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing, especially for those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries, for those who are traveling. Panginoon, nawa po'y patuloy mong ingatan itong iyong mga anak. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa kanilang may karamdaman, kahit cancer, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagkaluban mo sila ng kagalingan. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kanilang mga pagtawa sa gitna ng kanilang mga pagluha. Nawa po, Panginoon, patuloy silang mangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Naway magkaroon po ng kasaganaan sa kanilang mga tahanan, dagdagan mo ang kanilang mga pagsasaluhan. Panginoon, kung meron mang pangangailangan ng pera, Panginoon, kayo na po ang tumustos. Panginoon, sa mga pinaghihiwalayin, dala ng trabaho, nawa po ang kanilang mga puso ay patuloy mong pagbuklurin. Sa mga nangungulila, dala ng pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Magulang, asawa, kapatid, anak. Panginoon,
Nawa po ang iyong pagmamahal ang pumuno ng kanilang mga puso. Kung meron man sila mga pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Batid mo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin sa mga nakalipas na araw sa Misa de Gallo. Panginoon, kayo na po ang magkaloob ko naman na makabubuti, makababanal para sa kanila. Nawa po ang kanilang mga pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganaan. At sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo at aming patron, Padre Pio na Petrocina, pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Babati na ako. Yung iba sa inyo wala na mamaya. Merry Christmas.